Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na The Tourist. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang grupo ng mga kalalakihan, kung saan ang mga ito ay mga agents pala ng Interpol. Sa kabilang banda makikita naman natin ang isang magandang babae na nagngangalang Elise, na naglalakad sa kalye ng Paris, France, at patungo ito sa isang coffee shop. Kasalukuyan siyang minamanmanan ng mga agents ng Interpol at ang bawat kilos nito ay masusing pinagmamasdan ng mga ito, pati pagkembot ng kanyang puwet ay tinitignan pa ng mga kamote. Pagkarating niya sa coffee shop, ay umorder ito ng kanyang kape. Ilang sandali pa, makikita ang isang lalaki na nakasakay ng bisikleta, lumalabas na isa itong messenger. Lumapit ito kay Elise at iniabot ang isang liham sa kanya. Nang makita ito ng mga agents mula sa kanilang mga surveillance camera, sila ay naalerto, at agad nila itong ini-report sa kanilang commanding officer na si Inspector John. Tinanong nila sa kanya kung siya ba ang hinahanap nilang lalaki na nagngangalang Alexander Pierce, at kinumpirma nito sa kanila na ang nag-abot ng sulat kay Elise ay ang mismong lalaki na hinahanap ng Interpol na si Alexander. Ayon sa sulat, nais ni Alexander na pumunta si Elise sa Venice at tumuloy sa Danieli Hotel na ibinok sa kanya nito. Sinabi niya rin sa sulat na kailangan ni Elise na makahanap ng isang lalaki na may kaparehong pangangatawan ni Alexander sa loob ng tren na sasakyan niya upang malinlang ang mga pulis na bumubuntot sa kanya. At ang huli ay kailangan niyang sunugin ang sulat pagkatapos niya itong basahin. Ginawa naman yun ni Elise, ngunit nang makita ito ni John ay mabilis niyang inutusan ang mga agents na huwag hayaang masunog ng tuluyan ang sulat, ngunit huli na ang lahat dahil bago pa man sila makalapit sa sulat ay nasunog na ang papel at binuhusan pa ito ng tubig ng waiter. Kaya sinabi ni John na dalhin ito sa kanilang van dahil magpapadala siya ng isang expert para ma-retrieve ang sulat. Sa ibang eksena, nakipagkita si John sa kanyang superior na si Chief Inspector Jones, at ini-report dito ang kanilang naging misyon, ngunit nadismaya ito dahil ang nahuli nilang lalaki ay isa lamang talagang messenger at hindi si Alexander. Sinabi niya rin sa kanya na si Alexander ay mayroong 744 million pounds na illegal asset na ninakaw niya sa isang mafia boss na nagngangalang Reginald Shaw. Si Alexander ay siyang tagapamahala ng kaperahan ng mafia boss na si Shaw. Ngunit ninakawan siya ni Alexander kaya siya ngayon ay pinaghahanap ng buong mafia at ng Interpol. Samantala, wala nang nakakaalam kung ano talaga ang itsura ni Alexander dahil sumailalim na ito sa plastic surgery kaya sila ay nahihirapang hanapin ito at si Elise na lang ang kanilang huling alas upang matagpuan ang tunay na Alexander. Sa ibang eksena, makikita si John na pinag-aaralan at pilit binubuo ang sunog na sulat mula kay Alexander, kung saan nagtagumpay naman ito at nakakuha ng impormasyon mula dito. Nalaman niya kung anong oras at saan patungo si Elise kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga agents na puntahan ito sa train station. Samantala, sa loob ng tren ay sinunod ni Elise ang mga utos ni Alexander at naghanap ito ng isang lalaki na kasing laki ng pangangatawan ni Alexander. Ilang sandali pa ay nakakita siya ng lalaki na kapareho ang tindig at katawan nito. Nakipagkilala siya dito at umupo sa tabi niya. Ang lalaki ay nagngangalang Frank na isang math teacher at isang turista mula sa Amerika, at patungo din siya sa Venice, Italy. Habang kumakain sila ay lihim na kinukunan sila ng larawan ng Interpol agents na nasa kabilang mesa at agad na ipinadala kay John ang larawan ni Frank para sa facial recognition. Ipinacheck niya sa kanyang tauhan ang larawan ni Frank upang malaman ang pagkakakilanlan nito. At agad siyang tumawag sa Italian Interpol upang abangan at hulihin ang nasa pinadala niyang larawan, sa pag-aakalang ito ang lalaking hinahunting nila kahit wala pang resulta ang facial recognition nito. Habang patuloy na pinagmamatch ni John ang nasunog na sulat, doon ay nalaman niya ang ipinapagawa ni Alexander kay Elise na maghanap ng lalaki na kasing katawan niya upang malinlang ang mga agent na sumusunod sa kanya. Eksakto namang lumabas na ang resulta ng match sa facial recognition, na nagpapatunay na ang lalaking kasama ni Elise ay hindi si Alexander, kaya mabilis na tinawagan ni John ang Italian Interpol upang ipa-abort ang misyon. Dahil ang totoong kasama ni Elise ay hindi si Alexander, at isa lamang siyang American tourist. Sa kasamaang palad, isa sa mga agent ng Interpol ay isa palang spiya ng mafia na pinamumunuan ni Shaw. Nakita nito ang larawan ni Frank sa computer na inakala niyang siya si Alexander at agad na itinawag ito kay Shaw, at ipinaalam sa kanyang amo na nasa Venice ang taong hinahanap nila. Sa loob ng tren, dahil malapit nang huminto ang tren ay nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa.
ngunit habang naglalakad si Frank ay nakita siya ni Elise na kasalukuyang nakasakay sa isang lancha kung saan inimbitahan niya ito na sumama sa kanya at nagtungo silang dalawa sa hotel na tutuluyan niya. Sa ibang eksena, dumating ang mafia boss na si Shaw sa Venice, at inutusan niya na hanapin si Alexander sa mga mamahaling hotel na maaaring tinuluyan nito, at mahigpit nitong iniutos sa kanyang mga tauhan na huwag papatayin si Alexander, hanggat hindi nito nababawi ang kanyang pera. Sa kabilang banda, dumating ang dalawa sa kwarto ng hotel, ngunit si Frank ay hindi naman makapaniwala na kasama niya ang isang magandang babae sa iisang kwarto. Habang naghahapunan, tinanong ni Frank sa babae kung sino ang lalaki na nag-book sa kanya ng isang mamahaling silid sa hotel na kanilang tinutuluyan. Ikinwento ni Elise na si Alexander ay importanteng tao sa kanya noon, ngunit 2 taon na silang hindi nagkikita at hindi nito gusto na papuntahin siya sa isang lugar na wala namang kasiguraduhan na magkikita talaga sila, dahil nga sa may pinagtataguan nito, ngunit umaasa si Elise na magkikita sila ni Alexander sa Venice. Samantala, napansin din ni Frank ang bracelet ni Elise kung saan ikinwento niya na ibinigay ito ng kanyang ina na mayroong mukha ng Roman god na si Janus. Sumisimbolo ito na ang bawat tao ay mayroong 2 personalidad, ito ay ang masama at ang mabuti. Pagbalik ng dalawa sa kwarto ay napansin ni Frank ang bulaklak, at nang tinignan nito ni Elise ay nakita niya ang invitation para sa isang ball sa susunod na araw. Lumabas si Elise sa bintana upang magpahangin, at dito ay napansin niya ang isang lalaki na nagmamasid sa kanila. Ilang sandali sumunod si Frank sa kanya kaya binigyan siya ni Elise ng halik, kasabay nito ay ang sunod-sunod na pagkuha ng larawan ng lalaking nasa labas. Pagsapit ng umaga, maagang umalis si Elise sa hotel at nagising na lamang si Frank sa waiter na nagdala sa kanya ng almusal. Ilang sandali pa ay nalaman niyang wala na pala si Elise sa loob ng kwarto. Pag-alis ng waiter ay siya namang pagdating ng mga tauhan ni Shaw at puwersahan nilang kinukuha si Frank dahil buong akala nila ay siya si Alexander. Hindi sumama si Frank sa kanila, kaya ang mga ito ay napilitang maglabas ng baril at pinagbabaril si Frank, agad naman niyang nilock ang pinto. Dahil sa labis na takot ni Frank, gumawa ito ng paraan at lumabas sa bintana kung saan tumakbo siya sa ibabaw ng mga gusali upang makatakas, ngunit patuloy pa rin siyang hinahabol ng 2 lalaki. Sa kabilang banda, si Elise na nasa ibaba ay napansin ang kaguluhan ng mga tao at nagulat ito nang makita si Frank na tumatakbo sa bubungan ng mga gusali habang hinahabol ng mga lalaki. Samantala, ang mga Interpol agents na nasa paligid ay nakita ang kaganapan, kaya balak nilang tulungan si Frank dahil alam nila na ang humahabol sa kanya ay mga tauhan ni Shaw at siguradong tatapusin nila si Frank kapag nahuli nila ito. Gayunpaman, si John ay tumanggi na tulungan ng mga agents si Frank, dahil hindi ito kasama sa kanilang misyon. Samantala, malapit nang mahuli si Frank ng mga mafia, kaya wala na itong choice kundi ang tumalon na lang. Dahil dito, isa sa mga pulis na nasa baba ay nadaganan ni Frank at naitulak sa tubig ang matanda kaya siya dinakip ng mga ito. Sa police headquarters ay inimbestigahan si Frank ng isang inspektor kaya isinalaysay niya ang mga pangyayari mula sa simula nang magkakilala sila ni Elise hanggang sa nabanggit nito ang pangalan ni Alexander. Sinabi ni Frank na sigurado siyang si Alexander ay may hindi magandang ginawa sa mga taong humahabol sa kanya sa pag-aakala nilang siya ang tunay na Alexander. Matapos ang kanyang pagtatapat ay hindi pa rin siya pinakawalan nito, sa halip ay pinasok siya nito sa kulungan at iniwan. Pagsapit ng gabi, bumalik sa kanya ang inspektor at sinabi niya na alam na niya ang katotohanan tungkol kay Alexander Pierce, at dahil dito ay inilabas niya si Frank sa kanyang selda. Ang hindi alam ni Frank ay dadalhin siya nito sa mga mafia kapalit ng malaking halaga ng pera, dahil sa paniniwala nilang si Frank ay si Alexander Pierce. Habang nakikipagnegosasyon ang inspektor sa mafia, ay lihim na dumating si Elise at inihagis nito kay Frank ang tali, kaya mabilis itong itinali ng lalaki sa kanyang sinasakyang bangka. Hindi agad napansin ng mga mafia ang kanilang pagtakas at mabilis na nagpatakbo si Elise ng kanyang bangka habang hinihila nito ang bangkang sinasakyan ni Frank. Sinubukan silang habulin ng mga ito, ngunit nakatakas pa din ang dalawa. Samantala, nalaman ng mafia boss na si Shaw ang pagkakatakas ng kanilang bihag, kaya sa galit nito ay pinaslang niya ang isa sa kanyang tauhan. Sa ibang eksena, habang inaalis ni Elise ang pusas ni Frank ay itinanong niya kung bakit siya hinahabol ng mafia.
Ipinaliwanag ni Elise sa kanya na ang dahilan ng lahat ng ito ay nang hinalikan siya nito noong isang gabi, gayunpaman, iminungkahi ni Frank na hindi niya pinagsisihan ang gabing iyon, at sa pagkakataong ito ay may nararamdaman na ang bawat isa sa kanila, ngunit pinipigilan naman ni Elise ang kanyang damdamin dahil mahal niya pa rin si Alexander. Dahil dito ay napagpasyahan na ni Elise na pauwiin na si Frank sa Amerika upang hindi siya madamay sa gulo. Sa ibang eksena, hinitid ni Elise si Frank sa airport ng Venice at ibinigay nito ang isang bag na naglalaman ng maraming pera. Habang pinagmamasdan ni Frank si Elise na papalayo sa kanya ay sinabi nito sa sarili na mahal na niya si Elise. Pumunta ang babae sa headquarters ng Interpol sa Venice at ibinunyag dito na isa pala siyang Interpol secret agent na kasamahan ni John. Isiniwalat niya na siya ay dating undercover sa isang misyon upang mahuli si Alexander, ngunit na in love siya sa kanya kaya wala siyang ibinunyag sa agency tungkol sa lalaki, na naging dahilan ng pagkasuspende ni Elise sa kanyang trabaho. Ngunit sa ngayon ay handa na siyang ibigay si Alexander sa kanila, at napagtanto naman ni John na ang dahilan ng biglaang pagbabago ng isip ni Elise ay dahil kay Frank kaya pumayag si John sa gusto ni Elise. Pagsapit ng gabi, naghahanda na ang lahat sa gaganaping ball upang hulihin na rin si Alexander, at habang nag-aabang si Elise sa kanya ay may isang lalaki ang dumaan sa kanyang likuran at nag-iwan ng isang sulat sa mesa. Nang mapansin ito ni Elise ay sinubukan niyang habulin ang lalaki sa pag-aakalang ito ay si Alexander. Hindi niya inaasahan ang kanyang nalaman dahil nagulat siya nang makita niya si Frank sa harapan niya na akala ng babae ay umuwi na ito sa Amerika. Isinayaw siya ni Frank at hindi makatanggi si Elise sa kanya dahil kahit itaboy siya ni Elise ay ayaw nitong umalis. Matapos ang kanilang sayaw ay iniwanan siya ni Elise at hinuli naman kaagad si Frank ng Interpol agent upang hindi makasagabal sa kanilang operasyon. Pagbukas ni Elise ng sulat, sa loob nito ay may laman nitong isang susi at nakasulat din doon ang isang address, kaya sumakay siya ng bangka at nagpahatid sa lugar na nasa sulat habang mabilis na sumunod ang Interpol na pinangunahan ni John kasama si Frank. Sa di kalayuan ay napansin ang grupo ni John na nakasunod din kay Elise ang grupo ng mafia boss na si Shaw, kaya inutusan niya ang mga snipers na pumosisyon na sa kanilang pwesto. Pagpasok ni Elise sa building ay hindi niya inaasahan na biglang dumating ang grupo ni Shaw kasama ang mga tauhan nito. Sa kabilang banda ay handa na ang mga snipers at kasalukuyang naghihintay ng order ni John kung sino ang kanilang tatargetin. Samantala, inakala ni Shaw na ipinadala ni Alexander si Elise upang ibigay ang pera na ninakaw nito sa kanya. Pinwersa niya si Elise upang sabihin sa kanya kung saan naroroon ang safety vault na pinaglalagyan ng kanyang pera, ngunit hindi ito alam ni Elise. Dumating sa punto na sinaktan niya na si Elise, habang napapanood naman ito ng grupo ng Interpol kasama si John at Frank na bihag nila. Labis nang nag-aalala si Frank kay Elise kaya sinabihan niya si John na gumawa na ito ng aksyon para iligtas ito, ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaki dahil inaabangan niyang lumabas si Alexander. Sa ibang eksena, dahil wala silang makuhang impormasyon kay Elise, tungkol sa pinaglalagyan ng safe kaya nais na nilang tapusin ang babae. Ngunit biglang nakita ni Elise ang isang hugis medalyon na katulad ng kanyang bracelet kaya mabilis niya itong itinuro na yun ang safe ni Alexander. Samantala sa labas, napansin ng Interpol na may gumagalaw at nakita ang isang lalaki na akala ni John na ito ay si Alexander Pierce, at dahil dun ay ipagmamalaki niya sana ito kay Frank na tama ang desisyon niya ngunit nadismaya si John nang malaman ng nakita nila sa monitor na si Frank pala ang lalaki na nakatakas sa kanila. Sa kabilang banda, habang pinipilit ni Shaw si Elise na buksan ang safe ay dumating si Frank at sinabi na siya si Alexander at bubuksan nito ang safe kapag pinakawalan nila si Elise. Ngunit si Shaw ay isang tuso at walang balak na pakawalan si Elise kaya pinagbantaan niya si Frank sa maaaring mangyari kay Elise kapag hindi niya binuksan ang safe. Malungkot si Elise para kay Frank dahil mahal na niya ito, at ayaw niya itong mapahamak kaya habang papalapit ang lalaki ay binulong ni Elise na mahal niya ito. Samantala, gusto nang umatake ng mga sniper dahil alam nilang papatayin si Elise at Frank kapag hindi nila magawang buksan ang safe, ngunit pinigilan sila ni John sa pag-asang lalabas si Alexander sa lugar. Mabuti na lang ay saktong dumating si Chief Inspector Jones at mabilis niyang ini-order sa mga snipers na atakihin na ang mga kalaban.
Matapos ang matinding labanan, ay bumagsak ang lahat ng mafia at nang pumasok ang Interpol ay galit na galit si Elise nang makitang pumasok si John dahil sa mabagal nitong pag-aksyon. Lumapit si Jones kay Elise at sinabi nitong inalis na niya ang suspension ni Elise at tinanggal na din niya ang babae sa kanyang duty kaya masayang nagpasalamat si Elise sa matanda. Maya-maya pa ay narinig ni John ang balita sa radyo na nahuli na nila si Alexander kaya mabilis na umalis ang Interpol sa lugar at iniwan ang dalawa. Samantala, tinanong ni Frank si Elise kung totoo bang minahal siya nito at walang pag-aalin lang ang inamin nito ng babae, ngunit sa kasamaang palad ay sinabi nitong mahal pa rin niya si Alexander. Nang marinig ito, sinabi ni Frank na may solusyon siya rito para kay Elise, at nang masabi ito ay binuksan niya ang safe gamit ang kanyang code at lumalabas na siya pala talaga ang tunay na Alexander Pierce. Hindi naman makapaniwala si Elise na ang dalawang lalaki na pareho niyang minahal ay isang tao lang pala. Sa ibang eksena, ang Alexander na nahuli ng Interpol ay nalaman nilang binayaran lamang ng isang tao upang gawin ang mga bagay na gusto nitong ipagawa sa kanya at hindi siya si Alexander kagaya ng iniisip ng Interpol. Dahil dito ay bumalik ang grupo sa kinaroroonan ng safe at pinilit nila itong buksan sa pamamagitan ng pagpapasabog, at nang mabuksan ito ay tumambad sa kanila ang isang cheque na naglalaman ng £744 million. Dahil dito, diniklara ni Jones na sarado na ang kaso ni Alexander Pierce at ang operasyon dito dahil nakuha na nila ang pera. Ngunit ayaw pumayag ni John dahil gusto niyang hulihin si Pierce, ngunit pinagsabihan siya ni Jones sa pagsasabi na ang ginawa ni Alexander ay ang pagnakaw lamang ng pera sa isang mafia na ngayon ay patay na, at nasa kanila na ang pera kaya sarado na ang kaso at wala na silang dapat habulin pa kay Alexander. Natapos ang pelikula at sa bandang huli ay masayang magkasama na sina Alexander at Elise na wala nang maghahabol at maghahanap pa sa kanilang dalawa, kaya balak na nilang mamuhay ng payapa na magkasama. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.